Okay, good evening mga classmates. Good evening po. So, last week baga na topic na sa concept of a hero. So, sa assignment ni sir, if natinaka na to, we will discuss or we will having a brainstorming. First question is, so what are the difference of the Western concept of a hero to a Philippine concept of bayani? Omar, ikaw na po muna. Ano po yung ano mo po? Sagot mo po. Yes po, yung difference ng concept of a hero between the Western people and the Filipino people is, yung Western people, yun po yung mas kinaklarify po nila or mas ang tinutukoy po nila na hero sa kanilang bansa, which is yung mga masculine, mga matipuno at mga matipuno at may itsura na kayang lumaban at ipaglaban ng kanilang bansa. While in the Filipino concept naman, Filipino is dalawa ang magiging example po niyan. Kunwari, it's either dadahak ang dugo or it's either na tatahimik na lang siya. Like Rizal, di ba mas pinili ni Rizal na makipaglaban gamit ang pluma or ang ballpen kaysa makipaglaban ng mga Pilipino. Yun lang po. Okay po. So, for me naman po, so the Western concept of a hero is someone who has the exceptional abilities and individualism. Meaning, yung sinasabi nilang exceptional abilities, yung parang meron kang natatanging kakayahan at yung meron kang paninindigan. Like, for example, is yung like si Achilles, baga. Yun yung concept ng ng hero sa Western. Like yung bida sa Lone Ranger. O ganun po yung nila, yung parang mayroon silang natatanging kakayahan. Like unlike po sa Pilipinas, yung concept ng hero sa atin is yung someone na nakapagbigay ng para sa komunidad, para sa bayan. From the root word baga bayani is nakapagbigay ka sa iyong bayan. Meron kang greatest contribution sa bayan mo. Any other answer po? Yung iba naman po. Or an extraordinary individual with outstanding years. Glay, i-open mo yung mo, Glay. Yung camera may i-open mo para ma-recognize ni sir na ikaw yung nagsasalita. Okay, sorry na to. Ang characteristic of a Western hero is notable or an extraordinary individual with outstanding heroism or enduring race. The one who endures suffering and is considered to be recognized after death. On the other hand, it is a much more significant concept that has been described or its richness. A bayani in early Philippine society was just a regular warrior of the village. Known as, ito yung mga bayani, bagani, magani, or wani in various Filipino ethno-linguistic groupings. Yun lang po. Yung iba po, ano po yung nyo po? Preparation nyo pong about the question number 1 po. Sige po, sunod-sunod na po kayo kung sino po yung nagsasalita. Para po sa akin yung Western hero is yung mga taong kayang kumuha ng mga pabubuti sa kanila, and usually po yung Western hero is lang po sila, and yung bagay naman po is like service, and
yung strong and has the confidence to lead and fight together with his comrades or in the community life. Kagaya po ni General Antonio Luna and si Rizal po. Sige na po, yung iba po. Then lakasan niyo po yung boses niyo. Kahit sino na po, sunod-sunod na po kayo. Okay, so for me po, yung Western concept ng hero is, ano po, emphasize ko lang ng konti yung sa sinabi ni Degmar, which is, to sum it up, na kinoconsider nilang hero yung may figure po, na they considered yung figure po, if you are decent, ganyan. And while dito po sa Philippines, so ayun nga po, andyan si Rizal, may gumamit ng pen lang or isip, and may lakas din po. But as today, yung sa Philippines po, you can be, for me, sa Philippines po, you can be a hero if you have the courage to help. So in any ways, we can all be a hero po, in our own ways. So yun lang po. Ako na po. We started that in 2023. Mr. Jolo, ikaw na po. We started at Bulacan. A hero is someone who has distinguished courage and ability, someone who do the deeds for the greater good of others and mostly work alone. While a bayani is someone who fight with his band or community. Sino pa pong hindi sagot? Ako pa po. Sunod-sunod na po kasi kayo. Hello. Ang yung attitude ako naman. Sige po. Sige, kasi Krisha. Kalote. Yung sa wasapin ko ng hero based sa nabasa ko po is yung someone na brain, or someone na parang hindi siya, yung parang pinagpun siya galing sa somewhere na like outer space or someone na divine, pinag-send siya. Parang, kunyari, katulad ng mga Superman, like that. Tapos naman sa concept of hero natin dito sa Pilipinas, siya, yung anyone lang, kung sino na pwedeng brave enough to fight for the country. Yung parang ganun po. Hindi lang pansarili yung iniisip niya, kundi para sa lahat. Para natin sa freedom natin, gano'n. Yung makikipaglaban talaga siya kahit kapalit ng buwan niya. So, parang sa Western po, yung yung isama rin natin. Yung parang sa Western is yung, kung ano yung nakikita natin na mga bida sa pelikula, di ba? Parang ganun yung concept nila ng hero. Yung mga protagonist sa pelikula, yung mga bidang, like yun nga sinasabi ni Krisha, si Superman. Parang ganun yung concept nila ng hero. Yung someone na may strength, malakas, di ba? And has a physical, parang maganda yung physical figure niya. At yung sinasabi ko nga kanina na may exceptional abilities. So the next question po is to enumerate the criteria in recognizing heroes. Then explain. So sino po yung mauuna? Yung isang criteria para ma-recognize yung hero, para ma-considered kang hero. So dito na lang sa Pilipinas, halimbawa natin, paano ka
ano po yung halimbawa para ma-consider ka as a hero? Sige, yung bawat isa sa atin magbigay ng ano po, ng criteria. Kahit isa lang. Opo. Ano yung... Um, extraordinary courage, yung willing silang ilagay sa alangan yung buhay nila para makatulong sa iba. parang ano siya, self-sacrificing, 'di ba? Parang sinasacrifice mo yung sarili mo para sa kapakanan Yung mga ng matatapang, ng like buong yung mga bayan. PFP, Army. Yes. Yes, consider sila as bayani, 'di ba? Kasi sinasacrifice nila yung life nila. Ano pa po? Any answer po? No. Doon natin there's a lesson kasi dun sa PPT, meron dun yung the influence of the person concerned on his or her age and or the succeeding age. So yung explanation ko po doon, yung tao, marirecognize mo siya na pwede siyang hero kasi kumbaga may good influence siya sa taong nakapaligid sa kanya, tapos pwedeng sa mga ka-age niya or sa kanigan na may niya siyang magandang influence. Nakaka-inspire sa iba. Parang inspiration siya sa iba. Mr. Leomar, ano naman po yung sagot mo? Yung para naman po sa akin, yung criteria ko ng hero is yung pagiging matapat. Kasi hindi naman magiging planado at pulido ang isang bagay kung walang katapatan, dahil doon nagsisimula ang leadership. Yan lang po. Tama din po 'yon. So para sa akin naman po yung criteria para ma-consider kang hero is yung hindi ka you are a non-violent person, di po ba? Kasi dun sa pinagdebatehan ng yung mga nagpumili para si Rizal yung maging national hero natin, yung pinagpilian nila is si Rizal at si Andres Bonifacio kung sino ba yung karapat dapat na maging national hero. So lahat po sila, hindi ko naman sabing lahat kasi hindi ko naman, parang mas pinili nila si Rizal over to Bonifacio dahil sinasabi nila na si Rizal isang non-violent person compare kay Andres Bonifacio, di ba? Na gumamit siya ng lakas para sa kalayaan natin. Agree po ba na kayo doon? Di ba? Kasi pag you are a violent person, sa ngayon, di ba? Pag sa ngayon, hindi ka naman makonsider na na bayani kapag ka violent ka, di ba? Yes po. Sino pa po yung may sagot po? Okay, so for me po, the ninth criteria po is a person who thinks of the future, especially the future generation. So for me, yung simple po na individual or organization po na nagsusulong ng mga campaigns na iniisip po, mga campaigns po na iniisip nila yung future. For example po, yung mga nag-iisip ng idea ng tree planting or para ma-improve yung education. So, for me po, sila yung tinutukoy dito sa ika-9 criteria. Okay po. Yung mga anong tawag doon? Yung mga taong
Yung mga ordinaryong tao na gumagawa ng para sa ikabubuti ng bayan natin. Yun po. And then, ano pa po? So, para po sa inyo, tama po ba na si Rizal yung naging bayani natin? Or si Andres Bonifacio? Ako po. Ako po. Sige na po, Mr. Leomar Birinho. For me po, both naman po silang deserving. Pero, ang mas pinipili lang po ng karamihan kasi yung mas maraming nagawa, mas maraming naiembag. Hindi ko naman sinasabi na walang naiembag si Andres Bonifacio, pero si Rizal ang pinpoint out nila dahil si Rizal ay nakagawa ng novela, or alam naman po natin yung novela ang sinulat ni Rizal, yung dalawang novela na kilala natin na pinag-aralan natin during junior high school na El Fili at No Limit ang Ere. El At doon Filibusterismo. nakasaad, El Filibusterismo. And then doon nakasaad kung ano ang mga naging nangyari kay Rizal nung siya ay nabubuhay pa. At sinabi niya na ang kabataan ay ang kinabukasan ng bayan. Parang si Rizal yung naging inspiration ng mga kabataan. Siguro kaya din Yes, consider as siya, national hero. What are the steps done by the colonial and post-colonial Philippines in promoting the heroism of Rizal? Anyone po? So, sa yung mga Americans, yung step na ginawa nila para for promoting Rizal as our national hero is yung the establishment of Rizal Province. Alam niyo po ba yun yung sa Rizal Province? Yung lugar po na Rizal Province. Para ma-honor si Rizal as a national hero, yun po. Nagkaroon po pinangalanan po ng Rizal Province yung lugar na yun. Which is isa yun sa pinakamalaking province dito sa Pilipinas. Hello? Yes po. Ano pa po yung mga po? Aside from dyan, aside sa meron din yung the installation of the Rizal Monument. Yung monumento ni Rizal. Po ba na yung monumento ni Rizal tama ba tayo? Tama ba ako? Luneta Park. Yes po. Dapat alam natin, di ba? Nasa Luneta Park. And then sa mga other provinces din, may mga Rizal statue din. Kahit nga sa ibang bansa, di ba? Parang sa Madrid ba? Meron din sa Yeah, ibang even pa bansa. sa around the globe po. Oo. So parang gino-consider talaga ni Rizal si Rizal as a national hero natin. Tapos yung the declaration of Rizal Day as a public holiday. Yes. December Diba? 30. Yes. Bakit ano ba yung December 30 na yun na tinutukoy nilang Rizal Day? Ano ba yun ni Rizal? Yung December 30? Birthday. Nope. June, di ba? June 19 yung birthday niya. Pagkamatay ni Rizal. Tama ba tayo pagkamatay ni Rizal? Pagkamatay. So ano pa yung mga ibang na mga ginawa para si Rizal ma-recognize na until now nare-recognize natin as our hero, as the national hero. Ano pa? For me po, Sige, Mr. Jolo. taken by the colonial and post-colonial Philippines in the promoting heroism of Rizal. Starting a revolution after Rizal, that acknowledging and revolting against the Spanish colonizer. The natives were greatly motivated by Rizal's literary writings and it evoked a sense of patriotism. Yun lamang po. Thank you. Si Miss Krisha, may sagot ka po ba, Miss Krisha? And Miss Princess? Isa pang example, isa pang
ano, 'di ba? Until now pinag-aaralan natin yung buhay ni Rizal, yung No Limit Tangere at yung El Filibusterismo. Isa rin 'yun sa ano, 'di ba? Steps. Yes po. Yung iba po, ano po yung sagot? Ano pa po yung alam nyo na ano po? Ako pa. Ako. Ako po. Sige po, ano, John Leomar po. Ito po. In pre-colonial Philippines, both men and women enjoy the same rights and privileges. Women like men can ascend the leadership of families, village, cities. Women also ascended throne of a nation. In some cases, some queens have ascended as a role of superior consort. So, noong unang panahon po baga, during the Spanish colonization, yung pamamalakad ng mga gobyerno doon, 'di ba, yung mga babae nung panahon na yun is mas dominated yung lalaki. Pag sinabing babae, yun na yung doon ka lang sa bahay, pagsisilbihan mo yung anak at mga asawa mo. And then yung pinagkaiba naman po yung ngayon, yung parang may kalayaan na. Hindi ko po sure kung steps yan. Yung naging liberated na po yung naging liberated na yung basta naging liberated na, yan lang. Ay, parang ano po yan, yung parang, ano tawag doon? Parang dinidefine mo is yung, kung ano yung culture natin noon kumpara sa ngayon, parang ganun. Opo, yung status. Opo. Yung life, ano natin. Opo. Any other answer po? Opo. Kung ano po yung mga steps na ginawa ng ng Americans or ng post-colonial na para ma-recognize si Rizal. Nung after po kasing mamatay ni Rizal, may mga probinsya po kasing nagluluksa po sa kanya, and may iba naman po hindi. Kaya gumawa po yung mga Amerikano ng paraan para maisakatuparan para maging hero si Rizal, para maisakatuparan yung tatak ng nasyonalismo na ipinapalaganap ng pamahalaang kolonyal ng Amerika. At ang pamahalang ito ay gumawa ng isa pang pamantayan dahil walang deklarasyon na si Rizal ang opisyal na bayani ng bansa. So, pagkatapos po nung naging halagang tao na si Rizal, kaya po ipinatupad ng bansang Pilipinas yung Republic Act 1425 or yung Rizal Luto. Okay. Ano tanong sana gayon? I-screenshots nyo na. Daraw na din kapot ng cellphone po. Ano pa pag-screenshot ko. Sabi nga ko dapat, si siya. Si Ate Princess May. Ate Marco. Kalote. Ako rin nakapindot araw ako na. Hadto. Po, sa video ko. Kalote. Bakit? Open cam. Maganda daw picture. May screenshot. Wala ako.